Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 27, 2025. Naku, Bloody Monday. Yung galaw natin dito sa market. Ang dami ulit naglaglagan sa mga alaga natin ng stock. So pag open ko pa lang dito yung mga bagong papasok ko lang na blue chip si China Banking Corporation. Nag-drop na kaagad ng 6%. So yung iba is yung mga properties yata at saka mga holdings yung malakas yung drop. Okay, so very bad yung market natin. Binuhusan tayo sa sa closing ulit ng market, no, kasi kanina umaga nakita ko nasa mga 81 million yung net foreign buy dito sa market hanggang sa dumauslos na nga po yung ating market pababa. So papunta na tayo doon sa support natin na 6,100 levels naman. Ayan, side na tayo dito. Negative 322.39 million net foreign sell and negative 1.58%. So actually, ang issue naman is doon sa bandang US. So kung mapapasin nyo mamaya, yung futures ng US market, pabagsak siya. Gawa ng mga tech stocks, yung mga paborito natin na AI stocks, medyo malakas yung laglagan kasi yung bagong AI pala ng China, mas mura at saka mas comparable na daw kay ChatGPT. So meron nagawa yung mga Chinese na ah mga siguro mga scientists yung gumawa nun sa kanya. So maganda yung expectation nila doon. Kaya lang siyempre sa sobrang mahal daw ng mga AI stocks natin sa bandang US. So pwede naman pala gumawa ng open source at saka yun nga sobrang mura siya kumpara doon. So kaya nagtatakbuhan ngayon. So mataas na yata daw yung valuation ng mga AI stocks natin. Okay. So yun yung pinaka main na reason bakit maraming laglagan for today's trading natin. So sa atin, wala kasing foreigners talaga dito sa market. And then nakita mo naman, palabas pa rin yung ating mga investors. Ayan. So majority ng mga trading stocks natin yung pag-uusapan natin ngayon. So kung hindi lang nalipat tong si Bloom at saka nagpalitan ng trending stocks China Banking Corporation. So puro red sana yung yung ECP, yung pag-uusapan natin. So eto lang si Bloom lang sa listahan ko at dalawa pala si Bloom at saka si APL yung verde dito sa listahan natin. Kasi itong si Apollo, so after magsawa siguro kina SCP, kina MRC, nagpunta kay Apollo, yung mga traders natin. So nag-up siya ng 11.27%. So wala siyang net foreign buy. Tapos si Bloom natin, nag-up siya ng 2.36% pero net foreign sell ng 1.93 million. Tapos yung iba, so majority dito is naglagan na. So SCP, tapos na yata yung kwento nito, nag-drop ng negative 8.5%. So ano ba? Akala ko ba good news yung Maharlika investment na yon. So negative 8.5% pero meron siya net foreign buy na 12.9 million. So salo-salo siguro yung mga nagpapump na bigati ng mga jockeys dito sa market natin kasi unfortunately pababa yung direction niya. Tapos si dito natin, ganun din, sinasalo din siya. So negative 3, kailan negative 3.23%. And meron siyang 11.9 million net foreign buy. So meron siyang tagasalo. Si MRC natin, bumigay na rin siya. So nag-drop ng negative 9.3%. So dami. Nakakatakot yung market natin ngayon Ber na ber yung itsura niya. Tapos si Ali, negative 2.18%. Tapos ayun kalahati galing sa kanya yung net foreign sell. 125 million net foreign sell. Okay, bear market na nga talaga tayo no? Susukatin natin mula dito sa peak na mga 7.5 yata to o 7 halos mag 7.6 last time kumpara dito sa 6,196 levels natin. Naku. So, ang dami nating nasagasaan ng mga alaga na naman. Ayan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Flavi Trader na YouTube channel. Bababa na naman yung views natin nito. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So, nood lang tayo habang hindi pa maganda yung market, no? So, mahirap mag-trade during this time. And so, check mo na lang po para updated ka sa mga trending stocks, company reviews, mga sample trades sa market. So, puro oversold na yata. Yung mga technical indicators,
fundamentals, yung risk management, plus yung ating basic PSE market studies. And then follow mo lang din po ako dito sa ating Flabby Trader. Crypto ko to. So, subscribe ka lang para updated ka sa mga play to earn games. Ayan. So, tapos sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader para updated ko sa mga posts. And then, dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders naman. Ayan. So, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. So, diyan tayo po-post. And then, si Bodega Pick natin. Ayan. So, binago natin yung itsura niya. So, babaguhin natin to. Okay, gagawin na lang natin market news. At saka entertainment siya. Kasi yung hindi natin magawang i-update yung ating mga stocks. So, tingnan natin baka may makuha tayo na writer dito sa website natin. Sa hindi naman, yung website na inalagaan natin na ilang taon. Ayan. So, check mo lang po yan. Tapos si Twitter. So, check natin yung mga posts natin for today's trading. So, ano ba? Bitcoin, no? Laglag din siya, oh. 98K. Grabe, no? 105K ito nung nung weekend. So, ganun din. Yung problema ng mga AI stocks na punta dito sa mga crypto. Ayan. Time to buy na naman kasi nag-dip na naman si cryptos natin. Okay, so silipin natin. So, lahat tinamaan, no? So, ang pinakamataas na drop is industrial, negative 2.07%. Tapos, si holding firms, negative 1.98, followed by services sector. Anyway, very bad naman lahat. More than 1%, tapos hindi pa rin tapos yung net foreign sale. Ayan. So, ano ba, buy pa rin ba tayo ng buy during this time? Mauubos na yung pambili natin kasi laging pababa si Philippine Stock Exchange. So, ingat na lang po. Okay. So, yung ating mga foreign funds bought, CBC, PNB, Security Bank, Manila Water, SCC, SCP, EMI, FCG, AGI, JT Cap, Aritz, Cryptel, Converge dito at saka si STI natin. Foreign funds sold, BDO, BPI, ASEN, AP Meralco, CNPF, DNL, FB, ABA, AC, Aboites, DMC, Ali Robinson, Globe, Cebu, Bloom, at saka yung alaga natin na si Plus, Net Foreign Cell. Okay? So Ayala Corporation, nag-drop siya, have signed a $100 million deal to fund the installation of EV charging stations. Okay. So SCC, so its shares rise last week due to strong coal shipments. Ayan. So pero ngayon hindi siya gumalaw. So sa Asian markets, mix tayo. So merong mga verde, merong mapula. So pero ang tinamaan, hindi si Taiwan, no? Malakas pa rin si Taiwan. Ang pinaka-tinamaan, so yari na naman tayo. PSE Composite Index, negative 1.5. Ayan. So si India, negative 0.85. China to, di ba? SZSE component, negative 1.08%. So ito yung galawan ng mga blue chips. Dami yata hindi gumalaw na. Pero majority is laglagan, AGI 4%, lalaki. Jollibee 3.8, SM minus 2.9, CNPF minus 2.8, Monde minus 2.85, GGS nagugupay minus 2.8. So bumawi si Bloomberry ba? Pangalawang araw na yata na verde si Bloomberry. Nag-up siya ng 2.36%. LTG 0.54, Globe 0.5. Ayan. So hindi naman masyadong gumalaw yung majority ng mga blue chips natin. So ito yung pinaka-issue natin ngayon. So US stock futures stumble as traders react to China's DeepSeek AI. So magaling daw kasi itong AI na ito. Challenging US tech and Trump's tariff threats on Colombia over the migrant dispute. Ayan. So nag-slide yung futures nila. Malaki. 2% yata yung nakikita ko kanina. So yari na naman tayo dun sa mga alaga natin sa US market. Ayan. So Nasdaq futures, 2%. So nagkakatakutan. Okay. So yung iba, laglag din. So Ali, headwinds for Philippine property persist. Technical dip by at 24.5. Today is the 27th day of January. Ano ba yan? Q1 is 30% complete and we're 7% in the way through 2025. Okay, selling pressure but can imagine there are a lot of companies interested in holding PAL much longer than they need to. Ayan, laglag na rin si Philippine Airlines. Okay. Jollibee malapit na para sa fair price niya. 262, 247 yung niya, current price nung Friday, di ba? So corporate stories, mayroon ba tayong good news? PhilReap, the board approved a property for share swap in PhilInvest.
IMI announced the strategic closure, Qingdao, China facility, Lugi. BRN, the corporation, partner with provincial government of Misamis Oriental, and then CREC, SMC, buti pa CREC, pa-breakout ulit, aim to start constructing 153.5 megawatts solar power plant in Maribeles, Bataan. Isa sa mga winners for the year. Ali, ATI Robinson, share buyback pa rin. Okay, gawin pa rin yung share buyback. Tapos si Megawide, ano ba ginawa? To launch a low-cost mid-rise project. Globe announced he successfully conducted the pilot test of next generation 50 gigabit passive optical network. Okay, pero bagal pa rin ang internet sa Pinas. So the Maharlika investment is positioning itself to take control of the board of NGCP, unnerving the private sector and sparking fears over investor confidence and policy stability. Ayan. So ito pala yung target ni Maharlika natin. Bakit kaya? Bakit kaya? So ayan, kaya po bumabagsak si SCP natin. Diyan siya naka-base ng balita. A-REITs and China Bank to be added to PSE index nga po. And next week, labasan ng mga earnings Q4. So makita na kasi parang walang epekto laglag pa rin yung market natin. So last Friday, nag-drop na si US market. Pero ewan ko, ba't ngayon pumutok yung balita tungkol doon sa mga AI sa bandang China? So naghanap ba ng reason para mag-drop yung mga stocks natin? Okay. So ayan, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga gusto ng guide, tama-tama by February 1 ulit yung start natin. Sali ka lang po dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ni PSE. Nako, papunta na tayo doon sa pinaka-support at mukhang bubutasin pa yung hopefully hindi na 6,100. Okay, so atin natin bear market na ba? Ganun 6 months na bear yung galawan natin. 18%. Bear market na si Philippines. Malapit na sa 20%. So on the way na tayo para i-retest yung support nung June 2024 sa may pandemic. Ayun, ano ba, pupunta tayo sa pandemic or ano ba, sa bigger picture tayo titingin. Ayan. So, kung medyo optimistic, ganyan tingin natin sa kanya. Pero pag pessimistic, so nag-aantay tayo ng Doji bago siguro natin makita yung reversal ng market. Anyway, in-expect na natin yan kapag sabi nga natin, madalas naman sa review, kapag net foreign sell pa rin tayo, meron tayong retest sa support sa 6,100 level natin. So, negative 322 million, net foreign sell pa rin naman, and negative 1 point, namalat na tayo. Negative 1.58%. Okay, so bear side yung ating market. Ganun din, pinapakita ng RSI natin. So, hindi siya makawala dito sa bandang below 50 levels natin. Kaya kahit anong bili nyo po sa mga blue chips, wala pa rin, bumabagsak pa rin siya kasi nga walang tagatulak na tatakot yung investor sa market natin. Okay, so nakita natin yung mga nagpa-drop na market natin kanina, yung mga big caps. So dito tayo sa mga winners. Meron pa rin naman. Apollo, di ba? So nag-breakout si Apollo. Buti pa siya kahit walang balita. So nag-up siya ng 11.29%. So katin natin yan maya-maya. Tapos si FLI, 4%. Yung iba walang volume so hindi natin babasahin. Keeper, ito, gusto mag-breakout. Diretso si keeper natin na wala na si SCP. Ito yung kasabayan niya 3.9%. Si BHI, buhay din. 3.66%. Si PX, taas na. 3.46%. Sino pa? Hanap tayo na. May volume na lang Si Blueberry, ayan, may volume. So tingnan natin kung matuloy na yan, 2.36%. Si Merrimart, nakita ko makit kanina pero nauntog pala, 1.79%. Okay? So kung kukunti lang yung movers, dito tayo sa mga losers. ABS-CBN, ayan. So si ABSP, minus 10%. Si Alter, bumigay na naman talagang trap si Alter, no? Bumigay na naman siya, negative 9.84. SCP, so medyo maraming lumabas. Kita mo yung volume, malaki. Minus 8.5. PXP, minus 7.59. Naku, delikado si PXP natin. China Bank, so minus 6. Macro Asia,
minus 6. Ayan, kinain din niya yung galaw niya last week. Minus 6.5%. Tapos ABS, laki din. Kala ko ito yung mga maganda yung setup nung ano eh. Last week, eh, no, minus 5.56. Shell, minus 4. Naku, ang dami na. Oversold no. Ang tagal na oversold ni ano. Tapos si STI. Ako, yung alaga natin, si STI, minus 4.26. Ano ba? Tapon na ba? Tapon na ba itong mga alaga natin? Dito, minus 3.2. Fruit, walang volume. SM, minus 2.96. Grabe din si ano. SM, si CNPF, pa-breakdown na, no? Ayun, oh, 3 araw na. Minus 2.88. GGS, minus 2.8 ulit. Sino pa? Si Converge. Oh, nag-bounce ng konti sa support. Maraming kinabahan kay Converge eh. So, negative 2.35%. Okay? So, dami. Nako, ano ba mangyari dito sa ano, Philippine Stock Exchange natin? Hindi man na tayo makakita ng ano eh, bounce sa market. Oh, diretso na ano, pababa yung mga alaga natin. Congrats na lang kung nakalabas ka sa market kasi during this time, bear na bear yung mga nakita natin na indicators sa kanya. Okay, so tingin tayo dito sa US market. So ito nga, medyo pababa sila. Oh. So S&P minus 2%, Dow Futures minus 0.86, Nasdaq minus 3.3%. So nagkatakotan sa AI, may AI scare dito sa market. European stocks, parang wala dito. Ano, bago na ba yung ano, itsura natin? Hindi ko, Europe, mix. Asan yung ano, nangyari dito? No, world indices natin. Wala yung Asian eh. Anyway, nakita natin kanina. So ano ba balita dito? Nasdaq Futures stumbles as China's AI push rattles big tech. Ayan. So, nagkakatakutan. Yung mga futures na mga galawan nila, so medyo malalaki kasi nag 3% ba naman si ano, Nasdaq futures natin. Okay, so takbuhan dito sa market. Ayan, napaka-risky lahat. So, Bitcoin, below 100K ulit, 98K. Yung laki din ng drop, 5%. Ethereum, drop 7%. XRP, minus 11. Ayan na, sale ulit. BNB, minus 5.5. O, balik sa 647. Ayan, ang lalaki ng, ano, ang lalaki ng drop, oh. Ayan, takbuhan ngayon. Dito sa market natin, Shiba, but zero yung ano niya. Minus 10% din siya. Okay? So, pangit din yung galawan sa lahat na yata. Pangit yung galawan ng mga stocks natin. So, tingin tayo, okay, silipin natin yung ating mga individual stocks. Okay, so unahin natin si SCP. Naku, wala na. Nabutas na yung ano, MA20 natin. So parang Fibonacci na labanan dito. Kaya lang, parang pre-fall yung ano niya, yung galawan natin ha. O 0.618, tingnan natin kung meron pa tayong support dito sa 10.68. Naku, trap si ano si SCP natin talagang pag nagka-gain ka na maganda, kuhanin mo na. During this time lang naman kasi grabe nga yung laglagan ng market natin on minus 20% na. So, yun na lang. Next na support, may support siya dito, may support siya dito. And then, sakto sa 0.618 Fibonacci natin. Kaya lang falling knife yung ano eh, yung itsura ngayon ni ano ni SCP kasi solid yung ano eh, solid yung candle niya. Tingnan natin. Buti nga may sumulo pa. 12.9 million in foreign buy and negative 8.5 percent. Okay? So, very, very risky. Ayun o. Lumabas na and then mag-pause and then lumabas ulit. Maraming na-trap siguro dito. Kasi akala ko nga din akit na diretso na to kasi ongoing na yung talks kay ano, di ba, NGCP natin. So, siguro babalikan niya pag ano, may linaw na ulit kung ano mangyari doon sa board members na government yung gustong ano, kumuha sa kanya. Okay? So, careful sa polling knife natin. Next, si dito. Polling knife na rin ba? Hindi pa naman. So, nasa MA 100 pa rin naman siya. Okay? So, hindi rin nagbabago yung ano, review pa rin natin. So, ganyan pa rin. Kasi sakto lang naman, di ba? Sakto lang naman siya dito sa ano, sa dito sa MA 100 natin. Okay? So, syempre, yun nga lang. Bearish din siya kasi makita mo sa mga indicators pababa. Ayan. So, below RSI 50 na si, ano, si dito natin. So, nagbabadya din ng negative news. Hopefully, wala tayong breakdown. Bukas siguro malalaman kung may breakdown wala si dito natin. Meron din sumalo. 11.9 million net foreign buy and negative 3.23% na loss sa market. So, isa pa to, si MRC. So, wala na.
Hindi natuloy yung ano, yung in-expect natin na breakout kasi nangyari sa kanya, breakdown ng price action. So maghanap tayo ng support which is malayo pa ng konti. So may support tayo dito sa 0.7 level natin. So laki din, no? Yun nga lang kasi kapag medyo naiwan ka dito, hindi ka makareact, no? Parang yung nangyari dito, 2 araw bago siya nagkaroon ng bounce. Tingnan natin, mali mo ganyan yung gawin niya. So hopefully hindi siya, kasi may mga lows siya dito, di ba? Ito yung low natin last time, and then low, tingnan natin. Hopefully hanggang dito lang siya, mag-double bottom na. Pag na-break yan, medyo malalim ulit yung pinaka-next na support level natin. So negative 9.3 percent si MRC. Nagunahan na sa paglabas. Next, so representative ng properties, Ayala Land. Ongoing pa rin naman yung share buyback, kaya lang talaga net foreign sell din. Negative 125.69 million. Laki, no? Saan kaya nanggagaling yung mga pera na yan, no? Ang dami lumalabas sa market natin. Samantalang halos bear market na yung galaw natin. Ayan. So pares lang sila ni PSC. Below RSI 50 and pababa yung direction ng markets natin. Pinaka-support natin is na break na yan. O, meron tayo ulit dito. 22.91. Hopefully, hindi na umabot pero wala eh. Walang karga si Philippine markets natin. And so, ganyan yung chart natin sa kanya. Lalim, no? Okay. So, hopefully mag-support dito sa 22.91 pero ongoing yung share buyback niya. Si Bloom, buti pa si Bloom. Tapos na yata mag-ukay. Si GGS natin nag-ukay pa rin. Ayan. So, 2.36%. So, nag-bounce siya ng konti. Okay, tignan natin. Nag-Dow G, no? Meron siyang Dow G last time, no? Kita mo ba yung Dow G? Ayan natin. Ayan, no? Meron siyang Dow G. Ayan, tingnan natin. Kaya lang, nauntog na naman siya, oh. MA9. So, lagay ko na lang temporary support is 3.8. Ayan. Lumalaban naman kahit konti. So, RSI below 50 pa rin. May konting sign ng buhay yung RSI at saka yung pinaka-MACD. May konting paakyat yung direction. Pero kung titingnan mo yung buong picture niya, malakas na downtrend pa rin naman siya kasi hindi pa rin siya maka-breakout dito sa MA20. Okay? So, mahina pa. 2.36%. Hopefully, naubos na yung foreigners. So, negative 1.93 million. And then, ito, nabuhay. Nabuhay si Apollo. Ayan, nag-breakout na siya. So, 11.29%. Ayan, bakit siya? Wala siya net foreign buy. So, on the way tayo para i-retest. Ingat na lang sa mga trap kasi unahan lang naman yan eh. Ayan, wala naman tayong balita yan. Ascending triangle formation si Apollo. So, lumalaban yung price niya. Oh, siya tuloy yung bullish sa karamihan ng mga stocks natin. No? Siya yung natira na bullish yung price action niya. Ayan. So, ano kayong mangyari bukas? Tutuloy na kaya to bago mang-ipit dito si Apollo natin. Kasi yung market last time, SCP, nang ipit na. MRC, di ba? Nang ipit na. And then, tignan natin si Apollo kung anong gagawin sa kanya for the coming few days. Pero meron siyang tagatulak o 5.8 million yung traded volume natin. Okay? So, yun na lang muna. Very, very sad naman yung nangyari sa market natin. Bearish tayo ng ilang buwan na. November, October pala yung start eh. Sabi mo, November, December, January. So, 3 months na nag-correct yung market natin. And then, kung titignan mo yung buong picture niya, nasa bottom na tayo ng malaking trading channel natin. Ayan. So, hopefully, malapit na mag-bounce si PSE natin. Kasi, tagal na niyan din dito sa malapit sa oversold na naman yung yung galaw natin. Okay. So, yun lang muna. So, bantay-bantay na lang muna tayo sa mga alaga natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Malapit Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mong guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading market sa Philippines. Salit ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.